Sa videong ito ay malalaman natin kung anong parenting style ang ginagawa mo at ang epekto nito sa iyong anak. Ang parenting style ay ang ginagamit na paraan ng mga magulang sa pagpapalaki at pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Bahagi nito ay ang warmth o ang affection at ang control o ang structure. May antas ang ibinibigay nating warmth o affection at ang kontrol o structure sa ating mga anak. Ang warm ay ang pag-aaruga at atensyon na ibinibigay natin sa kanila. Ang control naman ay ang disiplina at ang mga patakarang ibinibigay natin sa kanila. Ito ay ang high control, low control, high warm, at ang low warm. Mayroon tayong 4 na parenting style na ginagawa sa ating mga anak. Bawat isa dito ay may kanya-kanyang antas ng warm at control. Ito ay ang authoritative na may high control and high warm. Authoritarian na may high control and low warm. Permissive na may low control and high warm. Uninvolved na may low control, low warm. Isa-isahin natin ang bawat parenting style para makita natin kung alin dito ang ginagawa o ginagamit mo sa iyong anak. Unahin natin ang authoritative parenting. Ito yung meron siyang high control and high warmth. So, ibig sabihin, nagbibigay ng mataas na antas ng atensyon at pag-aaruga. Pero at the same time, mataas din yung antas ng disiplina. Ang mga magulang na ito ay nagbibigay ng makatuwirang patakaran sa kanyang mga anak at consistent sila dito. Pero kasabay naman nito ay ang pagpaparamdam din nila ng mataas na antas ng atensyon at pag-aaruga. At gayon din naman, pinahahalagahan din nila ang opinyon ng kanilang mga anak. Para bang give and take, may rules na kailangan sundin ng anak pero nakikinig pa rin ang mga magulang sa gustong sabihin ng kanyang mga anak. Halimbawa, meron siyang patakaran na 9 p.m. dapat natutulog na ang bata. Pero dumating yung mga pinsan niya sa bahay. Ngayon, syempre si bata gusto niya makipaglaro. So itatanong niya sa tatay niya kung pwede bang wag mo na siyang matulog ng 9. Pag tinanong siya ng tatay niya kung bakit, pwede naman siyang sumagot. Halimbawa, sasabihin niya kasi dad, minsan lang sila dumalaw sa atin. Gusto sana naming magkwentuhan. Yun yung pakikinig ng tatay, so papayagan siya. So parang dito sa style na to, parang may demokrasya. Dito naman sa authoritarian parenting, ito yung may high control and low warmth. So ibig sabihin, mataas yung antas ng disiplina pero mababa yung antas ng atensyon. Ito yung sobrang istrikto ng mga magulang, yung bang napakahalaga sa kanila ang pagsunod ng kanilang anak. Bawal tumanggi, bawal kumontra. At itong mga magulang na to, minomonitor nila bawat kilos ng anak nila. Kaya ang pakiramdam ng bata, dinomero ang bawat kilos niya. Parang bawal magkamali. Bukod dito, hindi naman siya masyadong nagpaparamdam ng atensyon. Tuloy, ang bata ang nararamdaman niya para bang nakakasakal. Kasi ang dating yung magulang, ako ang magulang at anak kita. Ako ang masusunod. Ito namang permissive parenting, ito yung may low control and high warmth. So, ibig sabihin, mababa yung antas ng disiplina pero napakataas naman ng ibinibigay na atensyon. Dito sa paraang ito, nagagawa ng bata ang gusto niya. Basta gusto niya, masusunod yun. Pero nagbibigay naman yung magulang ng iilang patakaran, pero madalas hindi naman mahalaga sa kanya kung sundin ito ng bata o hindi. Kasi bakit madalang o minsan pa nga, hindi naman siya nagbibigay ng parusa sa anak niya eh. Kasi ayaw niya na sumama yung loob ng anak niya, ayaw niyang umiyak to. Dito lumalabas yung mga bata na nagiging spoiled. Kasi nga, mababang masyado yung antas ng disiplinang ibinibigay. Sobra-sobra naman yung atensyon. Kasi itong klase ng magulang na to, ang pinipili niya na gampanan ay yung maging kaibigan siya ng anak niya kaysa maging magulang. Para bang gusto ko, ako'y best friend ng anak ko. Parang magkaibigan lang kami. Uninvolved parenting.
ito yung may low control and low warmth. So, ibig sabihin, mababa ang antas ng disiplina, mababa rin naman ang antas ng atensyon. So, mula dun sa salitang uninvolved, pabayang magulang. Walang pakialam. Wala lang, pinabayaan lang niya yung anak niya. Madalas, hindi rin siya tumutugon sa pangangailangang emosyonal ng anak niya. Nagbibigay naman siya ng ilang patakaran, pero madalas, hindi rin naman mahalaga sa kanya kung masunod ito o hindi. Kasi nga, wala naman siyang pakialam. Sapat na kasi sa kanya yung maibigay yung kakainin ng anak niya, iinumin, damit, tirahan, okay na yun. Ang madalas na mga magulang na gumagamit ng gantong style ay yung mga sobrang busy. O madalas yung mas gusto nilang pagtuunan ng pansin yung karir nila. Kasi para sa kanila, pag nagtrabaho sila, maibibigay nila lahat ng kailangan ng kanilang anak. Without knowing na hindi naman material na bagay madalas ang kailangan ng ating mga anak. Madalas mas kailangan pa nga nila yung attention at pagmamahal natin. Alam mo na ba kung anong parenting style ang ginagawa mo ngayon? O nakapili ka na ba kung anong parenting style ang gusto mo? O bago ka pumili, pag-usapan natin yung outcome ng mga bata na nanggaling sa bawat parenting style. Authoritative parenting ang nagbibigay ng pinakamagandang resulta sa lahat ng style of parenting. Ang batang nagmula sa ganitong paraan ay self-assured, may tiwala sa sarili, maganda ang performance niya sa school, magaling makisama sa kapwa, at mababa yung chance na ma-involve siya sa mga bisyo kasi nga siya ay well-disciplined at the same time loved. Ang batang lumaki sa isang authoritarian parent ay madalas mahiyain, malayo sa mga tao at malungkot. Kasi nga hindi nila alam kung paano sila kikilos kasi takot silang magkamali. Pero, ang paraang ito ay madalas epektibo naman sa ibang mga lahi, tulad sa mga lugar na delikado, dahil naiiwasan ng mga bata ang paglabas o ang mapahamak kasi nga marunong silang sumunod. Kasi masyadong mataas na yung naging antas ng disiplina sa kanila. Ang permissive parenting naman ay madalas nagre-resulta sa mga batang walang disiplina sa sarili. Minsan din, hindi maganda yung performance nila sa school. Kasi nga masyadong mababa yung antas o level ng pagdidisiplina. Samantalang yung ibinigay ng mga atensyon ay sobra-sobra. So kahit naandun na siya sa labas ng bahay, akala niya laki pa rin siyang masusunod. Uninvolved parenting. Sila yung mga batang nakakaramdam na parang walang nagpapahalaga sa kanila. Kasi neglected child nga sila Sila yung mga batang matatakutin kasi nga, ang pakiramdam nila, wala namang magulang na magtatanggol sa kanila kasi lagi namang wala sa tabi nila. Hindi rin sila nag-excel sa school kasi napabayaan nga sila. Basta pumasok sa school, okay na yon para sa mga magulang niya. Sila din yung mga madaling mahikayat sa hindi magagandang gawain. Kasi kapag nakaramdam sila ng atensyon sa isang tao o samahan, ayaw na nilang mawala yon. Kasi nga, wala naman nagbigay sa kanila ng atensyon sa bahay nila Kaya kahit ano gagawin nila para manatili ang atensyon na nakukuha niya sa ibang tao na hindi na ibigay ng kanyang mga magulang. Ano sa tingin mo? Authoritative parenting? Authoritarian parenting? Permissive parenting? O uninvolved parenting ang gusto mo? Ako ay suggest, kung bago ka palang magiging magulang, authoritative parenting ang gawin mong paraan ng paghubog sa iyong anak. May mga rules o patakaran kang consistent mong ipapatupad sa iyong anak, pero at the same time, you're giving more love and affection sa anak mo. And you respect his or her opinion. Pero syempre, may kanya-kanya naman tayong paraan o gusto. Depende pa rin naman po sa inyo kung ano yung gusto nyo gawing paraan para sa mga anak nyo. Pero para po sa akin, authoritative parenting po ako. Kung may mga topic o usapin po kayo na gustong malaman o maunawaan, please comment, like, share, and subscribe to this channel. Thank you and happy parenting.